Sa ibang balita, 40%. Ganyan po ang gustong ibawas ng MMDA o Metro Manila Development Authority sa kabuuang bilang ng mga sasakyan sa EDSA. Pero paglilinaw nila, hindi raw totoong 2-day total car ban ang gusto nilang ipatupad sa Metro Manila. Alamin, linawin kung paano ang sistema sa ipinapanukalang bagong number coding scheme sa live report ni Joseph Moro. Joseph? Ivan, nasa kahabaan tayo ngayon ng EDSA. Kasabay natin yung mga umuwi na sa kanilang tahanan. Gamit natin dito yung DMNG or yung Digital Mobile News Gathering na kaya magpa-live kahit na mobile kayo. Anyway, ang sabi ng MMDA ay ang gumagamit ng bilang ng mga sasakyan, 300,000 sa EDSA pa lamang yan. Araw-araw. Gusto nilang bawasan yan ng 40% sa pamamagitan ng kanilang pinapanukalang bagong number coding scheme. 80% iba ng 300,000 plus na mga sasakyan ay mga kotse. So ang sa bagong number coding scheme ng MMDA, yung nakasanayan nyo na isang araw na medyo hindi kayo pwedeng ilabas yung kotse nyo during rush hours, ay madadagdagan yan na hindi kayo ng araw na hindi kayo pwedeng dumaan ng EDSA at certain hours katulad ng mga rush hours. May mga pasaway na bus na... Sa EDSA, tinatayang lampas 300,000 sasakyan ang gumagamit ito araw-araw. At sa datos ng MMDA, 80% dito, mga kotse. Kasunod, mga motor. Halos 5% ang mga bus, may pakonti-konting jeep at mga truck. Kanina, 10 bus ang nasa kote ng MMDA, ang ilan bukod sa walang prangkisa, out of line o bumabiyahe sa hindi nila ruta. Sabi ng MMDA, 10 mga pasaway na bus ang nahuhuli nila araw-araw. Meron tayong out of line which is na nagpapasikip talaga. Dapat wala sila sa EDSA. Ang MMDA gustong bawasan ng hanggang 40% ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA. Kahapon, napabalitang gusto ng MMDA na magpatupad ng 2 araw na car ban sa ilalim ng pinapanukala nilang number coding scheme. Pero pinabulaan nito ng MMDA. Hindi ito total Metro Manila car ban. Yung additional 2 digits sa EDSA lamang. Ito ang umiiral na number coding scheme ngayon. Papalitan na ito ng ganitong sistema kung saan 4 na numero na ending ng plate number na ang kailangan yung tandaan. Ang unang 2 numero sa bawat araw, total car ban. Ang 2 huling numero sa EDSA lamang bawal tuwing rush hour. Halimbawa, sa Lunes, ang plakang may ending na 1 at 2 bawal sa buong Metro Manila. Ang 3 at 4 pwedeng lumabas pero bawal dumaan sa EDSA sa rush hour. Sa Martes, total car ban na may plakang 5 at 6 at bawal sa EDSA ang 7 at 8. Ang mga plakang nagtatapos sa 9 at 0, bawal sa buong Metro Manila sa Miyerkules. Sa EDSA, 1 at 2 ang bawal. Sa Huwebes, 3 at 4, bawal sa buong Metro Manila. Hindi pwede sa EDSA ang 5 at 6. Sa Biyernes, karaniwang gimmick night, bawal lumabas ang 7 at 8 sa Metro Manila at 9 at 0 kung lalabas, humanap ng ibang daan at umiwas sa EDSA dahil bawal. Sa EDSA naman, 7 a.m. to 10 a.m. 5 p.m. to 8 p.m. For the new numbers. For the additional 2 numbers. But the rest of the streets, pwede kang mag-cross ng EDSA, pwede kang tumawid, at pagkatapos nung time frame, pwede ka na rin dumaan sa EDSA. So you're not total, hindi ka totally ban. Mga pribadong sasakyan ang apektado nito. 40% theoretically. At hindi po kasama dito yung mga public utility vehicles kasi gusto natin rin matulungan yung ating mga ordinaryo mananakay. Ayaw naman natin silang mahirapan. Sa tingin ng Department of Transportation and Communication, pinakamadaling solusyon ang panukala ng MMDA para maresolba ang traffic sa Metro Manila. Pero may ibang nakikitang solusyon ng DOTC, ang mga pribadong motorista raw mag-bus o mag-jeep. Mababawasan mo na yung private vehicles without necessarily sacrificing yung mga nagpa-public utility, di ba? Kumbaga, generally ang labas nun yung mahihirap hindi ganong tatamaan, di ba? It's the private vehicle owners ang matatamaan nitong Iba, nasa bahagi na tayo ngayon ng Camp Crame, no, sa may Quezon City. At kung nakikita nyo naman na medyo mabilis naman yung daloy ng mga sasakyan. This is northbound, papunta doon sa mga area ng Bulacan. Siyempre, tapos na yung rush hour na inaasahan natin between 5 o'clock to 8.
ibang usapan, yung pag-biyernes, pag-weekend. No? Ayon naman sa MMDA, this is only a proposal, yung bagong panukalan ng number coding scheme. At isusumite pa nila yan sa mga mayors ng Metro Manila para pag-debatehan at pag-diskusyonan kung papayag sila sa bagong sistema na yan ng number coding scheme, Ivan. Joseph, hindi natin may kakaila yung objection, hindi lang siguro ng mga Metro Mayors, kundi ng publiko dito sa panukalang ito. What is your sense sa resolve ni Chairman Tolentino sa pagpapatupad nito? Sorry, I didn't catch your question. Ano ulit yun, Ivan? Sorry. Gaano ka-desidido kaya, Joseph, si Chairman Tolentino na ipatupad ito despite the objections? Nako, kung desidido lang at desidido ang tatanungin mo ay mukhang gusto nitong si Chairman Tolentino na ituloy ito. Kasi nga ay medyo sakit din naman ng ulo niya yung ano bang solusyon talaga sa EDSA traffic. At ito yung nakikita niya. Ang sinasabi naman dito, yung EDSA ay parang irarasyon yan. Yung sistema niya ay irarasyon natin yan. So kumbaga gumagamit niyan ay maraming sasakyan. Kumbaga schedule na lang muna niya. So as far as yung kagustuhan niya talaga na magkaroon ng bagong sistema dito sa EDSA ay mukhang gusto niyang ituloy yan. Pero subject yan of course, hindi lang naman sa kagustuhan niya, kundi doon sa concurrence ng mga mayor na bumubuo ng Manila Council. Maraming salamat, Joseph Moro.